May tanong ako para sa'yo. Isang medyo mabigat na tanong. Paano mo patutunayan ng isang utos o isang batas ay hindi lang basta totoo, kundi makatarungan at higit sa lahat posibleng sundin? Madali yan kung ang utos ay huwag kang magnakaw. Oo, pero paano kung ang utos ay magmahal? How do you prove that? Ang mga material na binigay mo na parang galing sa malalim na pag-aaral ng pahayag at ilang Koreano theological thought, sinasagot yan on a cosmic scale. Ang misyon natin ngayon, himayin ang detalyadong plano ayon sa mga source na ito kung paano isinagawa ng Diyos ang isang pagpapatunay sa harap ng buong universo. At ang pinakasentro ng plano, based sa mga etsto mo, ay isang ideya na, napaka-radical. Hindi niya sinagot yung hamon sa pamamagitan ng argumento o kapangyarihan. Ang sagot niya ay ang sarili niya. Siya mismo ang naging pangunahing ebidensya. Ating susuriin kung paano yung tinatawag na ikalawang persona ng Diyos ay pumasok sa ating kasaysayan, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang mortal, para patunayan ng isang bagay na bilyon-bilyong nilalang, mga anghel at tao ang nag-aabang malaman. Okay, sige. Himayin natin to. At para magawa natin yan, kailangan nating bumalik sa pinakaugat ng problema. Bakit nga ba kinailangan pang magkaroon ng ganito kalaking pagpapatunay in the first place? Ano ba yung kaso? Ang kaso, ayon sa mga material, ay nagsimula sa isang akusasyon. May isang napakatalinong nilalang na tinatawag sa mga teksto na Helel, na mas kilala natin bilang Satanas. Siya ang naghain ng duda sa mismong karakter ng Diyos. Ang argumento niya, simple lang pero matalas. Ang mga kautusan ng Diyos, lalo na yung utos na magmahal sa Kanya at sa kapwa, ay imposible raw sundin ng mga nilikha. So, hindi lang siya basta nagrereklamo. Sinasabi niya na yung batas mismo, depektibo, na hindi ito makatarungan kasi it's designed for failure. Eksakto. Ang paratang niya ay maganda pakinggan yung utos na magmahal, pero para sa aming mga nilikha na may limitasyon, hindi yan kaya. Kaya ang Diyos ay isang mapaniil na pinuno. Ganon. Wow! This accusation, according to your sources, shook the heavens. Kasi kung totoo yun, ano pa ang basehan ng pamamahala ng Diyos? At doon nagsimula ang lahat. Kaya pala, ang buong kasaysayan ng sanlibutan, sa pananaw na ito, ay parang isang dambuhalang courtroom drama, isang paglilitis para sagutin ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Ang may likha o ang akusador? Tumpak! At ang plano ng Diyos para sagutin ito ay hindi isang mabilisang hatol. Ito ay isang detalyado, masalimuhot na proseso na nakalatag na raw bago pa man likhain ang sanlibutan. At ang isang non-negotiable sa planong yon ay ang kalayaang pumili, yung free will. Okay. Ibinigay niya yon sa lahat ng nilalang, kahit pa sa kanyang kaalaman ay nakita na niya na gagamitin yun para magkasala. Parang isang calculated risk. Kailangan ng free will para ang pagsunod at pagmamahal ay maging totoo, pero yun din ang nagbukas ng pinto sa pagbagsak. Dito pa lang, itinatakda na yung entablado para sa pinakamalaking pagpapatunay. At dyan napapasok yung pinakamahalagang bahagi ng ebidensya ng Diyos. Ito na siguro yung parte na magiging, really interesting. Kung ang problema ay ang paratang na hindi kayang sundin ng isang nilalang ang batas, paano naging solusyon ang pagiging isang nilalang mismo ng Diyos? Kasi yun lang ang tanging paraan. Binibigyang diin ng mga source mo na kung hindi kailanman naging nilalang ang ikalagang persona ng Diyos, ang Mesiyas, mananatiling isang abstract concept ang Diyos para sa atin. Paano mo mamamahalin ng lubusan ng isang babay na hindi mo lubusang kilala? At kung hindi mo siya mamamahalin, paano mo siya susundin mula sa puso? So kailangan siyang maging tangible. Kailangang makita, marimig, mahawakan. Kailangang maranasan yung buhay na nararanasan natin. Oo, at hindi lang basta nagkatawang tao. Ang ginagamit na partikular na termino sa mga source mo na tila may pinag-uugatan sa kaisipang Korea ay ang pariralang isinumpang katawan o sa original, Chojubadun Yukche. Ibig sabihin? Ang diin dito ay hindi lang siya naging tao, kundi naging tao siya sa anyo natin. Pagkatapos ng pagkakasala, isang katawang napapagod, nagugutom at higit sa lahat, tinutukso. So the playing field was leveled.
Pumasok siya sa laro na pareho ang daladalang equipment natin para ipakita na kahit sa ganung kalagayan, posible ang perpektong pagsunod. At yan mismo ang ginawa niya. Sinunod niya ang kautusan ng walang anumang pagkakamali hanggang sa sukdulang pagsubok, ang kamatayan sa krus. Ito ang naging Exhibit A. Ang unang matibay niya patunayan na iniharap sa buong sandibutan. Lahat ng anghel, pati si Satanas, nakasaksi rito. So yan pala yung sinasabi sa Kolosas, na sa pamamagitan ng krus, hinubaran niya ng kapangyarihan ng mga mamamahala at inilantad sila sa kahihiyan. Oo. Ang galing ng framing yan. Ang pros ay hindi lang pagbabayad sala, kundi isang legal victory na iproklama sa buong universo. Pero teka, di ba sa batas, lalo na sa batas ng mga Hudyo na binabanggit sa Juan 8, kailangan ng 2 o 3 saksi para maging valido ang isang patotoo? Paano natupad yun? Magandang tanong. At sinasagot din yan ng mga teksto mo. Sinasabi sa Juan 8:17-18 na ang unang persona ng Diyos, ang Ama, ay hayagang nagpapatotoo tukol sa ikalawang persona, ang Anak. Sa binyag, ganon, sa transfigurasyon. Tama, at kasabay nito ang ikalawang persona ay nagpapatotoo rin sa kanyang sarili, hindi lang sa salita, kundi sa perpektong buhay niya. So you have 2 divine witnesses from the get-go. Ito ang pundasyon. So napatunayan na ng Diyos mismo sa pamamagitan ng anak na posible ang pagsunod. Pero parang hindi pa doon nagtatapos ang kaso. Kailangan bang makita rin ang patunayan sa mga ordinaryong tao para maging ganap? Kailangan. Dahil kung ang Diyos lang na naging tao ang makakasunod, pwede pa ring sabihin ni Satanas, siyempre, kaya niya, Diyos siya. Pero paano kaming mga ordinaryong nilalang lang? Dito na pumapasok ang papel ng krus sa isang bagong paraan, at ang pagdating ng ikatlong saksi. Ang banal na espiritu. Tama. Ayon sa mga material, ang krus ang nagbukas ng daan para sa ikatlong persona ng Diyos, ang banal na espiritu o songyong hananim na manahan sa loob mismo ng mga mananampalataya. Dati kasi, ang espiritu ay bumibisita o pumapatong lang sa mga propeta. Pero pagkatapos ng krus, posible na ang permanenteng pananahan. Bakit yun ang game changer? Ano ang nagbago nung ang espiritu ay nasa loob na ng tao? What's fascinating here is yung pagbabago ng mismong operating system ng tao. Sabi sa mga source mo, sa sarili nating lakas, ang kautusan ay isa lamang batas ng kamatayan. Sa Koreano ay samang oibop. Ibig sabihin, ang tanging resulta nito para sa atin ay paghatol at kamatayan kasi palagi tayong nagkukulang. Tama, pero sa pamamagitan ng banal na espiritu, yung batas ng kamatayan ay nagiging batas ng espiritu ng buhay o sengmyong o isangyong yung epob. So parang isang divine implant. Hindi na lang isang listahan ng mga patakaran na nasa labas mo, kundi isang kapangyarihan na nasa loob mo mismo. That fundamentally changes the game for humanity. Yan ang pinakapunto. Ang espiritu ang nagbibigay sa tao ng kakayahan na magmahal at sumunod ng tunay. Ito ang sinasabi sa Roma 8. Kaya ang bawat mananampalataya na namumuhay sa espiritu ay nagiging isang buhay na patunay, isang walking exhibit B na totoo at posible ang kautusan. At dito na siguro pumapasok yung konsepto ng kadena ng mga saksi na nabanggit sa mga notes mo. Hindi ito isang bagsakan, kundi isa-isang proseso. Oo. Unayanaman ito bilang isang chain reaction. Ang isang tao na tumanggap ng salita sa pamamagitan ng isang saksi ay nagiging saksi rin at siya naman ay hahayo para gumawa ng iba pang mga saksi. Isang kadena ng patotoo. Yun nga, sila ang tinatawag na songdodel, ang mga mananampalataya. Pero may isang partikular na uri ng saksi na binigyan ng pinakamatinding diin dito sa paglilitis na ito. At sila ang mga saksing martir. Sila nga, ang mga Sungyo Jungindil. Ito ang ultimate test. Kasi ang pinakamataas na akusasyon ni Satanas na makikita sa aklat ni Job ay lahat ng ari-arian ng tao ay ibibigay niya para sa kanyang buhay. Sa madaling salita, kapag buhay na ang nakataya, itatakwil ng tao ang Diyos.
Pero pinapatunayan ng mga martir na mali ang akusasyong iyon. Ang mga saksing martir ang nagpapatunay na ang pagmamahal nila sa Diyos at sa katotohanan ng kanyang kautusan ay mas matimbang pa sa sarili nilang buhay. Sinasabi sa mga teksto, partikular sa pahayag 6.11, na mayroong isang itinalagang bilang or Jonghashin Su ng mga martir na kailangan mapuno. Isang kwota. Parang ganun. At bawat isa sa kanila ay isang testimonya na isinisigaw sa buong sanlibutan. So kung susumahin natin, ang pananaw ng mga tekstong ito ay binabaliktad ang ideya ng trahedya. Ang kamatayan ng isang martir ay hindi pagkatalo. Ito ang kinakamatibay na ebidensya na inihaharap sa korte ng sanlibutan para isara na ang kaso. That's a profound way to reframe suffering. Precisely. Ang kanilang sakripisyo sa pananaw na ito ang mga huling piraso ng ebidensya na kailangan para tuluyan ng patahimikin ang akusador. May isa pang konsepto sa mga material na ito na talagang nakakuha ng pansin ko at tila ito ang nagbubuo sa lahat ng ebidensya, ang mga unang bunga o Churchill Medal. Hindi lang pala ito isa, kundi 3 set ng ebidensya. If we connect this to the bigger picture, tama ka. Ang mga unang bunga ay parang mga pangunahing ebidensya na inihaharap sa korte sa 3 yugto. Sila ang representasyon ng tagumpay. Ang una at pinakapundasyon ng lahat ay ang unang bunga ng mga natutulog o tiandya ng Jadri Chochelme. Ito yung mga namatay na tama at ang unang bunga mula sa kanila ay... Isang tao lang, ang ikalawang persona ng Diyos na nabuhay na mag-uli. Sinasabi sa 1 Corinthians 15:20 na siya ang unang bunga ng mga namatay. Siya ang patunay na kayang talunin ang kamatayan, ang ultimong resulta ng kasalanan. Siya ang pioneer. Okay, siya ang una, ang nagbukas ng daan. Sino ang sumunod? Ano ang ikalawang set ng ebidensya? Ang ikalawa ay ang mga unang bunga ng espiritu o sa Koreano, Songnyeonge Chom Igonyolme. Ito ay tumutukoy sa mga disipulo at mga mananampalataya noong araw ng Pentecostes. Sila ang unang grupo ng mga tao na tumanggap ng banal na espiritu sa paraan na ipinangako, yung pananahan nito sa kanila. So sila yung patunay na yung divine implant na pinag-usapan natin ay gumagana na. Oo. So una, patunay laban sa kamatayan. Pangalawa, patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa tao na. At yung pangatlo, na tila pinakamisteryoso sa lahat. Ito ang culmination ng lahat. Ang pangatlo ay ang mga unang bunga mula sa sangkatauhan o saram gaundeso kusogulbadon chonyolme. At dito, nagiging very specific ang mga teksto. Tinutukoy nito ang 144,000 mula sa aklat ng pahayag. Sandali, para malinaw sa lahat, itong 144,000 mula sa pahayag, sila at yung itinalagang bilang ng mga martir na binanggit mo kanina ay iisang grupo lang ba ayon sa mga tekstong ito? Sila ba ang final batch ng ebidensya? Ayon sa interpretasyon na nasa mga source mo, oo, sila ay iisang grupo. Sila yung itinalagang bilang ng mga saksing martir na kailangang mabuo. Inilalarawan sila sa pahayag 14 bilang mga walang kasinungaling sa kanilang bibig at walang dungis. Sila ang kumakatawan sa pinakakumpletong produkto ng plano ng Diyos. Mga ordinaryong tao na sa pamamagitan ng Espiritu ay naabot yung perpektong pagsunod at pag-ibig hanggang kamatayan. Ganun na. Wow! So yung 3 grupo, yung nag-isang nabuhay na mag-uli, yung unang grupo na tumanggap ng Espiritu, at itong huling grupo ng mga perpektong saksi, sila yung kumpletong ebidensya. Parang sinasabi sa korte, "Here is our completed case, Your Honor." Tumpak na tumpak. Ayon sa lohika ng mga tekstong ito, kapag ang bilang ng huling grupo, yung 144,000 na saksing martir, ay nabuo na, ang katotohanan ng kautusan ay pinal ng napatunayan sa harap ng lahat. Tapos na ang paglilitis. At ito ang magiging hudyat para sa susunod na malaking kaganapan, ang unang pagkabuhay na mag-uli o ilche buhal. Kapag tapos na ang paglilitis, napatunayan na ang lahat, kumpleto na ang mga saksi, ano ang kasunod? Ano ang epekto nito sa buong sanlibutan? Dito na ba ang hatol? Dito na ang hatol, oo.
Ang kautusan na napatunayan ng makatarungan at posible ay magiging pinal na pamantayan. Pero may mas malaki at mas malalim na resulta kaysa doon. Ayon sa mga teksto, sa puntong iyon, mawawala na yung tinatawag nilang posibilidad ng pagkakasala o pomjeoy kanungsong. Teka, napakalaking konsepto niyan. Hindi lang yung mismong kasalanan ang mawawala, kundi yung posibilidad mismong na magkasala. Paano? Paano gumagana yun ng hindi ginagawang robot ang mga nilalang? Paano mananatili yung free will? Yan ang pinakamagandang tanong. At ang sagot, ayon sa mga material, ay hindi sa ayusin ang kalayaang pumili. Bagkos ang kalayaang pumili ay magiging perpekto. Dahil sa buong proseso ng paglilitis, mula sa sakripisyo ng anak hanggang sa patutuon ng mga martir, nakita at naunawaan na ng lahat ng natirang nilalang ang sukdulang katotohanan, katarungan at higit sa lahat, ang lalim ng pag-ibig sa likod ng kautusan. So, dahil sa ganap na kaalaman at karanasan sa pag-ibig na yon, kusang loob na palaging pipiliin ng lahat ng tama. Parang yung free will at yung kalooban ng Diyos ay nagiging isa na lang, hindi dahil sa pilit, kundi dahil sa pag-ibig. Ito na ang magiging pinakanatural at maligayang pagpili. Hindi na nila nanaisin pang lumabag sa kautusan dahil alam na nila sa kabiuturan nila na ang pagsunod dito ang daan patungo sa tunay na buhay. Ito ang tinatawag sa mga material na pagkumpleto ng paglikha or changjugang wansong denda. Ang resulta, isang walang hanggang kapahingahan, isang ansik na nakasentro sa pag-ibig. Grabe. Mula sa isang akusasyon sa kalawakan, bumaba sa isang krus sa lupa, kumalat sa patotoo ng libu-libong tao hanggang sa pagbeperfekto ng mismong kalikasan ng nilalang. Napakadetalyado ng salaysay na ito mula sa mga source mo kung paano pinatutunayan ang isang bagay na simple pero napakalalim. Ang kautusan ng pag-ibig. Hindi siya basta ipilit, kundi isinabuhay, pinatunayan at ginawang posible para sa lahat na ang pinakamalaking ebidensya ay ang Diyos mismo. Ang pangunahing ideya na talagang maiiwan sa atin ay ito. Ang katotohanan, sa pananaw na ito, ay hindi isang abstract na konsepto na pinagdedebatehan lang. Ito ay isang bagay na kailangang isabuhay, patotohanan, at kung minsan ikamatay ng mga saksi. Ang buong kosmikong kwento ay umikot sa paghanap at pagbuo ng mga saksing iyon. Bilang panghuling kaisipan para sa iyo, sinasabi ng mga tekstong ito na ang pagkumpleto ng paglikha at ang huling pagkatalo sa kasamaan ay nakasalalay sa pagbuo ng isang itinalagang bilang ng mga tao na handang maging saksi hanggang kamatayan. Kung ang katapusan ng kwento ay nakadepende sa pagpuno ng isang kota, ano ang ipinahiwatig nito tungkol sa tunay na bigat at kahalagahan ng bawat pagpili ng tao at maging ng pagdurusa sa loob ng dakilang kosmikong salaysay na ito?